Ibinasura ng Korte Suprema ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga maestrado, labag ito sa one-year ban rule na nakasaad sa konstitusyon. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Magandang gabi, Margot. Franco, para sa legal counsel ni VP Sara Duterte at sa mga Mindanaoan lawyer kasama po dyan si Atty. Islay Torion na isang malaking tagumpay yung naging pagtindig ng Supreme Court sa rule of law pagdating po sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos unanimous ang naging desisyon ng lahat ng maestrado sa petisyon na maideklarang labag sa batas ang impeachment complaint. Ayon kay Supreme Court spokesperson Atty. Camille Ting, hindi maaring umusad at magkaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment trial dahil sa one-year bar rule. Napag-alamang 3 impeachment complaint ang naunang inihain sa Kamara laban sa Vice Presidente noong December 2024, habang ang ika-4 ay inihain sa pamamagitan ng isang resolusyon noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Bago ito ibinasura, hiningi ng Korte Suprema Franco yung kopya ng articles of impeachment mula sa Kamara at Senado upang ma-review yung nilalaman nito. At hindi nga daw pinapayagan ng batas na masampahan ng impeachment ang isang opisyal ng mahigit 1 beses sa loob ng 1 taon. Giit ngayon ang kataas-taasang hukuman, wala silang pinaburan sa kaso at nanindigan lamang sila sa batas. The Supreme Court has ruled that the House impeachment complaint versus VP Sara Duterte is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. I quote, "Our fundamental law is clear. The end does not justify the means." Another quote, "There is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means." Paglilinaw naman ng Korte Suprema, hindi inaabsuelto ng kataas-taasang hukuman ang Vice Presidente sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero ayon sa batas, maaari lamang itong ihain muli o yung impeachment complaint ay maaari lang muling ihain sa taong 2026 bilang pagsunod nga sa one-year bar rule. The court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Agad na ipatutupad ang desisyon ng Korte Suprema Franco at ipadadala agad yung opisyal na kopya sa mga petitioner at respondent. Kabilang sa mga petitioner sa kaso si VP Sara Duterte at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao, kabilang si Atty. Islay Torion. Welcome naman sa kampo ni Vice President ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Michael Powa, ang unanimous desisyon ng SC ay patunay na umiiral pa rin ang rule of law at may limitasyon ang proseso ng impeachment. Nakahanda rin anya sila na sagutin ang mga akusasyon laban sa Vice President sa tamang forum at tamang panahon. Para naman kay Atty. Torion, ang naging desisyon ng Korte Suprema ay isang malaking tagumpay para sa batas at laban sa pang-aabuso ng ilang nasa kapangyarihan. This is a great victory for the Filipino nation, and we hope and pray that this saga of an illegal, unconstitutional impeachment complaint against the Vice President will finally end, because this will not really help in the development of our country. This will only cause further division. Franco, kasunod ng SC ruling, nagpalabas na agad ng iba't ibang reaksyon at komento yung mga ibang mga senador, kagaya lang ni Senator Amy Marcos, nang sabi niya dapat daw respetuhin at galangin yung naging desisyon ng SC. At sa mga kasamahan niyang senador, ang panawagan niya ay magtrabaho na at awat na sa politika. Samantalang si Senator Ronald Bato de Rosa, sinabi naman ng gaya niya ay guided daw ng Holy Spirit ang Korte Suprema sa kanilang ginawang desisyon. Si Bam Aquino, kahit daw matibay yung kanyang paninindigan
panindigan na dapat magpatuloy o ipatuloy yung impeachment trial kay VP Sara ay malinaw daw na bilang co-equal branch ay dapat irespeto yung proseso ng impeachment. Nanawagan ito sa mga senador na agad magsagawa ng caucus para talakayin yung desisyong binabaliwala yung kanilang tungkulin sa saligang batas. Maliban pa dyan, Franco, meron din mga pagdating naman sa Kamara ay as expected ay talagang mga negatibo po yung kanilang naging comment at reaksyon. Hinggil po yan sa SE ruling. Balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Margot Gonzalez, sa iyong live report.